Pakatandaan lang kung sino yung namigay ng pera sa panahon ng eleksyon, sila yun din bobotohin, di natin bobotohin. Correct. Boss Bads, yung nanay ni Atom Arroyo ang lead speaker namin dito sa LFS sa UP, Kabataang Makabayan. Kita niyo. Nasa commercial na muli si Marcoleta. Sir Badong, gaano katagal na maikukulong si Colonel Grijaldo? Depende po sa kanila yan. Akalain ko ba na nakakulong pa pala yung mga cuties? Kalalaya lang. Oh. Kalalaya lang po. Pero ano po yan pag nag-recess po sila, hindi po nila pwedeng hindi palayain. Palalayain po nila yan. Sabi sa isang ad dito, ang gagayahin na lalaking Miriam Defensor Santiago si Marcoleta. Pwede, di ba? Pwede. Maalam sa batas, maingay. Namigay na smuggled na isda si BBM, ipinagmalaki ng mga BBM lang. Kasi nga ang pangunahin po nilang proyekto, ayuda. Kaya yan lang po ini-expect natin, mamigay ng ganun, no? Hindi po tayo nag-expect na talagang serbisyo o yung totoo. Build, mga ganun, hindi po pansamantala. Gaano na kahit ba 10 kilo yan bawat isang tao. 10 kilo, ilang araw mo bang kakainin yan? Laban lang mga kapatid, till death do us part. Support modern Gabriela Silang. BP Sara ang nag-iisang sumapak sa sistema. Pwede pala natin sabihin na isinusukan ni Atom Arroyo mga NPA dahil hindi siya makatulog na may ugnay ang pamilya niya sa NPA. Pwede rin yang sabi nga ni Dr. Badoy, teka, basahin lang natin, no? Meron pa dito, no? Okay. Sabi ni Dr. Badoy, dapat pala, no? Kung ganyan ang katwiran ni Atom Arroyo, I also know that the claim of Atom Arroyo that his feelings have been wounded is a lie because the terrorist Joma Sison, founder and chair emeritus, identified Bayan, where Carol Arroyo sits as chair emeritus, as front. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka naman nasaktan nung sinabi ni Joma na front nila yung bayan. Umuwi ka ng Davao, sama kayo Sara at Digong. People power na para matigil na pahirap ng bayan. May comments na naman. Yan. Huli na Pasko ng buhaya, panawagan ko lahat ng taxpayer. Yan, panawagan ni Densyo. Bawal po tayong manawagan ng ganyan. Uso hulihan ngayon. Panawagan niya na wag ng, yun nga, magbayad. People power na para matigil na pa. Umuwi ka ng Davao, sama kayo Sara at Digong. Si Garma, asan na? Di pa tapos ang hearing. Ang tanong nga dyan, nung nakawala po si Mayor Go, Alice Go, nakakawala po sa Pilipinas, di ba katakot-takot na investigasyon ang ginawa nila. Bakit ngayon si Garma, wala silang balak investigahan? May echo pag parehong live yung maandar. Okay lang po, good morning. O nga, mag-isip na tayo. Pakatandaan lang kung sino yung namigay ng pera, huwag natin boto. Hindi ka po umatin sa pagpapatawag ng vloggers ni BP Sara, hindi po kita nakita sa post ni BMR. Hope andun na po kayo sa next batch ng patawag ni BP. Kasi po ang sabi sa amin, by invitation yun. Naghihintay ako na imbitasyon. Kasi mahirap po yun, di ba? Pag hindi ka na maimbitado, pupunta ka rin. Hindi naman kami mga BBM vloggers na pumupunta sa EDSA na hindi imbitado. Yun po. Kaya po,
nasabihan ako, tulog na ako. Gusto ko nga umabol, kaya lang tapos na raw eh. Wala si Sherry. Kala ko kasama mo No Limit Hanger eh. Puro kasi pang temporary at short term ang kaya ng admin ni Bangag. Kaya hanggang ayuda lang sila. Kawawa tuloy tayo kasi walang mga infrastructure na napapagawa at pang matagalang mga proyekto. Ayan. Sir Bads, hindi ka po ba umaten sa pagpapatawag ng mga vloggers ni BP Sara? Gusto ko pong umaten doon. Kaya lang hinihintay ko nga po. Kaya kita nyo, hindi naman lahat naroon. Kasi by invitation nga lang po. Dahil nga pag-iingat na rin ng ano, di ba? Nag-iingat na rin po yung Vice President. Talagang kinikilala muna nila. Eh naroon pala ako sa inimbitahan. O, yun nga lang. Tulog. Nanghinayang kayo smuggler na isda pero hindi kayo nanghinayang kung magkasakit kayo ng maluba. Wala kayong perang panggamot. Dapat si BBM muna pinatikim nyo kung may lason ba yun. Galing pa naman ng China, no? Ang dali, ang dali natin lasunin, no? Smuggled ba yan? Ipinagmalaki pa raw, mataas naman ang mercury level. 3 months na yung smuggled isda, takot mga tao kumain, baka ma-food poison. Team Duterte straight vote lineups, sabi ni Angel. September, panila yung isda. September, ang pera sa bulsa, iboto. Ang boto sa balota, isiro natin lahat ng ganid. Correct. Mas ba doon kapag mapalitan na ni Sara si BBM, si Romualdez ba magiging VP? Nagpapatawa ka ba, Ronald? Salamat sa smuggler, malaking tulong yung isda sa pagkainan. Nakakaawa, Sir Bad, si Sir Wilkins at Colonel Grijaldo. Yun nga no? Talagang wala pong ano tong gobyerno natin. Grabe po. Yun lang masabi na natin, grabe. Walang pakundangan. Oo, September pa yan. Ngayon lang binigay. Kung ako yan, di ko kakainin yan. Di bali sardinas at least safe. Yan. Sarado na. Albularyo na lang. September, nasa wata yung isa. Kung hinuli ng August, 4 months na. Wala kayang formalin yun. Hindi po na, wala po akong alam sa pag-control po ng isda. Nakakadismaya na po ang mga grapal na politiko. May nagtanong, Boss Buds, kung dumaan daw sa FDA yung isdang smuggle. Ayan po ang gusto nating malaman. Lilia Kasim, hindi ko po alam eh. Kasi kahapon lang natin nakita lahat yan eh. Pinamimigay na eh. Hindi ko po alam kung pinadaan nila. Sana naman. Pinakain ng Pangulo nyo galing sa smuggler, pinagmalaki ng BBM vlogger. Bakit yung BBM vloggers kumain ba sila ng makarel na galing sa smuggler? Pati si BBM Tambat Lisa nang makakain nila yan. Di ba ganun dapat? No? Yung mga panahon, naalala ko pag may ASF, yung ano na nga yung sakit ng mga baboy, yung ASF, African Swine Flu, di ba? Kakain yung mayor, magpapalit yun. Talaga, safe ang baboy namin. Katunayan, inatake sa puso. Focus ka muna sa pagbantay ng bayan, Sir Bads. Correct. Palusot nila ngayon lang daw. Approve September dumating. Ngayon nila approve at ibinigay. Frozen may formalin. Yaks. Formalin. Importante si Karma sa admin. Palagay ko, ginagapang pa nila. Pero magagamit siya ni BP Sara dahil baka babaliktad na. Shoutout sa mga DDS, sa mga kulto ni Digong, watching from Czech Republic. Marlon Dumaslan. Solid Duterte, I love Tatay Digong. Boss, gulay-gulay muna tayo kasi wala ng pondo, pilel, pero laki, kaltas, nyawa. Alam nyo, sa totoo lang, siguro dyan sa probinsya, mura gulay. Di po, mas mapapamahal ka pag nag... Ang mura lang pong gulay, yung toge. 40 yata isang kilo nun, no? Kalahati.
Ang dami na nun. Pagtabihin mo yung pag-live na phone mo, Boss Buds, para isa lang ang anggulo. Eh hindi, kasi bumili ko ng ano eh, ng mahirap ipaliwanag. Bumili ko na lalagyan ng ano, magkatabi po sila actually. Kaya lang pagka mukha mo lang kasi nakikita, medyo kakaiba yung datingan eh. Robin Padilla for President, Apollo Quiboloy for Vice President, Sal Panelo Senate President, Jeffrey Celis House Speaker 2028. BP Sara po kami. Pasensya ka na, Clarence Gao. BP Sara kami. Boss, mas nakaka-high blood na maggulay ngayon kaysa karne. Bakit naman? Mas mahal? Good day to all viewers. Bakit sila mainit? Ulo sa PhilHealth na maraming pera. Maraming pera pa. Eh di ba contribution ng member yon? Correct. Ang problema, may iba pong ginagastos yung PhilHealth eh, na dapat hindi nanggagaling sa hinulog natin. No? Kasi hulog namin yun para sa pagkakasakit namin. Paano yung mga gasto sa opisina, pasweldo? Boss Badong, nakainis ang PhilHealth Pinas, 1,200 contribution namin kada buwan. Nagurgur lang ni Tambaluslos. Grabe, 1,200 na pala kada buwan yung ano. Ang laki nun ha, isang taon. Buds, panahon ni Duterte, ang ganda ng patakbo niya ng gobyerno, kabi-kabilang infrastructure ngayon. Napakagulo, parang balik ulit tayo sa dati panahon ng Dilawan. Correct. Consuelo. Ayun. Boss Badong, kawawa naman ang bansa natin, parang naging legal ang korupsyon. Sinabi nyo pa. Watching from Milang, Cotabato, Boss Buds. Boss Buds, ang laki ng kaibahan ng nanonood sa bias media. Puro admin ang pinagyayabang, pero ako sa SOCMED nanonood, di nila maintindihan. Polsci student ako dati, way back 70s, kasi nagpatuloy. Diosdado Palon. Ayan. Mga Polsci, mga may pangarap na maging balang araw ay maging abogado. Boss Buds, yung talong sa SM, mga 18 years lang yan, kaya nakatayo lagi. Yung sa palengke, 50 years. Kaya